Bagamat mukhang lumalaban si Lota sa labas, sa loob-loob niya ay kinikilig siya. Ang gabing iyon sa espesyal na silid na iyon ang tanging matamis na alaala niya kasama si Jordan. Gayunpaman, ang mga alaala ay unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Kung maipinta sila, medyo makabuluhan na gawing pisikal na larawan ang isang mental na imahe. Sabi ni Jeng Siking sa medyo pabiro na tono. Hindi, kung bibigyan kita, hindi mo ba niyayakap ang painting ko para matulog gabi-gabi? Para sa kalusugan mo, hindi ko dapat ibigay ito. Bakit hindi ko ibigay kay Jordan pagkatapos? Iiyak na sana si Lota. Siking, itigil mo na ang kalokohan mo. Papagalitan ako ni Jordan kapag nakita niya ito. Ngumiti si Jeng Siking. Binibiro lang kita. Humanap tayo ng mga gamit sa pintura. Iguguhit kita ngayon. Nang marinig ito, masayang pumayag si Lota. Habang masayang nagpipintura sina Jeng Siking at Lota, si Jordan ay nasa hapunan pa rin kasama ang iba. Marami ang nainom ng lahat. Ang bawat tao ay may hindi bababa sa 2 bot ng red wine. Sa kasalukuyan, ang 4 na pamilya ay hindi pa ganap na nakaligtas sa panganib. Ang pamilya Rong ay maaaring umatake anumang oras. Ngunit naglakas loob silang uminom dahil mayroon silang espesyal na gamot sa hangover na mayroon lamang ang 8 lihim na pamilya. Maaari nitong ilabas ang alak sa kanilang mga katawan at tulungan silang maibalik ang kanilang buong pakiramdam sa loob ng ilang minuto. Iyon ang dahilan kung bakit maaari silang maging walang pigil sa kasiyahan sa kanilang sarili. Si Dieter ay nangungulit sa Jordan mula nang magsimula ang pagkain. Deity Jordan, mahuhulaan mo ba kung ano ang susunod na gagawin ni Rong Bailun? Dahil hindi na makakapasok ngayon ang mga tao nila, aatras ba sila? Sinabi ni Jeng Anli sa isang lasing na paraan, Dene, si Rong Bailun ay hindi isang taong aatras kapag mahirap ang mga bagay. Si Jeng Anli ang pinakamaraming nakainom. Nawalan siya ng anak, si Jeng Weilun, at pagkatapos ay nalaman na ang kanyang anak na babae ay lumipat ng isip sa iba. Kaya naman, mas kailangan niya ng alak para manhid siya. Noon pa man ay napakahusay ni Jordan sa pag-inom. Kasabay ng katotohanan na naturukan siya ng Mirakuru Serum, ang pag-inom ng 2 bote ng alak ay walang tunay na epekto sa kanya. Gagawin ko ngayon ang hula at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ni Rong Bailun, sabi ni Jordan. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Agad namang pumalakpak si Dieter. Tinatanggap namin si Deity Jordan na magsimulang manghula. Agad na pumikit si Jordan at sinimulan ang kanyang hula. Inutusan ni Dieter ang kanyang anak na si Mia, sobrang nagsusumikap si Deity Jordan upang mahulaan ang hinaharap para sa aming 4 na pamilya. Mia, pamasahe mo siya. Napakasunurin din ni Mia, ama. Lumapit si Mia kay Jordan at sinimulang imasahe ang kanyang mga balikat. Oh and la goodness! Naramdaman ni Jordan ang kakaibang bango at maamong kamay ni Mia, alam niyang minamasahe siya ni Mia. Gusto man niya itong pigilan ay nagsimula na siyang magkaroon ng pangitain, kaya hindi na niya ito pinigilan. Dahil sabik na sabik ang pamilya House na maging alipin ni Jordan, minamasahe siya at binuhusan ng alak para sa kanya, hinayaan na lang sila ni Jordan. Ngunit ilang saglit lang ay minasahe ni Mia ang kanyang mga balikat bago yumuko para imasahe ang kanyang mga binti. Kanina pa siya hinalikan ni Mia ng walang pahintulot kaya talagang nag-aalala si Jordan na baka pagsamantalahan na naman siya nito. Mabilis lang niyang natapos ang kanyang paningin sa susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, isang napakatrahedya na eksena ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang nakalalasong gas ay nasa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga mamamayan ang nagsuot ng maskara o tinakpan ang kanilang mga bibig ng tela habang sila ay nagmamaneho palayo sa lungsod. Ang 4 na pamilya ay dumanas din ng hindi mabilang na kaswalti kasama ang kanilang mga nasasakupan. Damn it! Iminulat ni Jordan ang kanyang mga mata at nakita ang lalong walang prinsipyong mga daliri ni Mia. Nakayuko si Mia sa harapan niya at tumingala. Komportable ka ba? Deity Jordan. Smack! Sinampal siya ni Jordan. Sino ba ang nagtanong na hawakan mo ako? Mula ngayon, huwag kang lalapit sa akin nang walang pahintulot ko. Pinigilan ni Jordan ang kanyang lakas. Isang napakagaan na sampal lang iyon. Ang layunin niya ay bigyan lamang siya ng babala. Napaupo si Mia sa lupa habang umiiyak. Hinahangaan lang kita. Mumuso si Jordan. Hangaan? Hindi ngayon ang unang pagkikita natin. Bakit hindi ko narinig na sinabi mong hinahangaan mo ako noon?
Nagsimula ka lang humanga sa akin pagkatapos mong malaman na ako ay isang Diyos-Diyosan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Mia, marahil ay iniisip mo na mayroon kang marangal na katayuan o ang iyong kagandahan ay walang kapantay, ngunit ang gusto ko lamang ay ang mga babaeng handang makasama ako. Matapos mabunyag ang pagkakakilanlan ni Jordan bilang isang Diyos-Diyosan, hindi mabilang na kababaihan ang sumugod sa kanya. Gayunpaman, hindi sila nagustuhan ni Jordan. Ang mga babae lang tulad nina Lauren at Victoria, na handang makasama si Jordan noong siya ay nasa matinding kahirapan, ang karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Mabilis na tumayo si Dieter at humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak. Deti Jordan, please calm down. Nakita kong mahaba ang araw mo, kaya pinapunta ko si Mia at i-message ang mga balikat mo. Sino ang nakakaalam na magiging walang taktika ang anak ko? Habang sila ay malapit nang humarap sa isang malakas na kaaway, si Jordan ay wala sa mood na pag-usapan ito. Nahulaan ko na ang pamilya Rong ay gagamit ng nakalalasong tear gas bomb. Agad na naging alerto ang lahat. Ano? Nakakalason na gas? Bili ni Jordan kay Jeng Anli. Ang pagkalat ng makamandag na gas ay magiging napakaseryoso. Ang mga mamamayan sa malapit ay maaapektuhan lahat. Kunin ang iyong mga nasasakupan na lumikas sa mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Tumango si Jeng Anli at agad na tumawag para ayusin ito. Maaari bang ipagtanggol ng ating mga tao ang nakalalasong gas na inilabas ng pamilya Rong? Umiling si Jordan. Hindi, marami sa ating sariling mga tao ang namatay din. Nagmamadaling inubos ni Jamie ang gamot sa hangover at nagtanong, wala ba tayong gas mask? Hindi gumagana. Sinabi ni Jordan, natatakot ako na hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Ang mga nakakalason na bomba ng gas ng pamilya Rong ay napakalakas. Mukhang kailangan nating i-customize ang isang gas mask na maaaring magdepensa laban sa kanilang bagong lason na gas. Mabilis na sinabi ni Dieter, si Deti Jordan lang ang makakagawa nito. Kukunin ko ang research team ng pamilya namin para tulungan ka. Sing 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 sing. Sa sandaling ito, tumunog ang mga telepono ni na Jordan, Jeng Anli at Dieter. Napasulyap si Jeng Anli sa phone niya at laking gulat niya. Ito ay isang kahilingan sa video call mula kay Rong Bailon. Sagutin mo. Sinagot naman agad ni Jordan at ng iba ang video call. Hindi nagtagal ay lumitaw ang kanilang mga mukha sa video call. Nakita ni Rong Bailon si Jordan at ang dalawa pang magkasamang kumakain at umiinom. Hindi niya maiwasang magkomento. Kayong tatlong maldita, ang lakas ng loob mong uminom at kumain dito pagkatapos akong pukawin. Sa ngayon, hindi masabi ni Jordan na may kakaiba kay Rong Bailon. Para palitan siya, ginagaya ni Shawn ang kanyang pananalita at ugali. Galit na sabi ni Jordan, Rong Bailon, gagamit ka ba sa amin ng makamandag na bomba ng gas? Bakit mo ginagawa ito? Alam mo ba kung gaano karaming mga inosenteng tao ang mamamatay dahil dito? May mga bata din, ang iba sa kanila ay ilang taong gulang pa lang. Kaya mo bang makita ang napakaraming buhay na nasawi sa sarili mong dahilan? Hinulaan na ni Jordan kung ano ang susunod na gagawin ni Rong Bailon. Hindi niya maiwasang mamura sa kanya. Dahil sa alak, sumigaw si Jeng Anli ng lasing kay Rong Bailon. Rong Bailon, matagal na tayong magkakilala. Sa puso ko, palagi kang responsableng tao na nagpapahalaga sa buhay ng mga tao sa mundo. Sa nakalipas na ilang dekada, ikaw lang ang nagpasya sa pag-unlad ng mundong ito. Dati mong pinigilan ang napakaraming kakila-kilabot na mga kaganapan na mangyari at nagbigay sa mundo ng maraming benepisyo sa teknolohiya. Bakit mo ito pinipiling gawin ngayon? Bailon, nangyari ito dahil sa akin. Akala ko pinatay mo ang anak ko kaya kita inatake. Handang tanggapin ng pamilya Jeng ang lahat ng pagkalugi mo at gawin ang anumang kabayaran na gusto mo. Gusto ko nang huminto ka. Patawarin mo sana ang mga pagkakamali ko. Okay lang ba? Sinabi rin ni Dieter, Rong Bailon, sigurado akong curious ka, di ba? Paano namin nalaman na maglalabas ka ng makamandag na gas bago mo pa ito ginawa? Hehe, ang totoo, si Jordan ang bagong Diyos. Sa sandaling ito, biglang naging mapagbantay si Jamie. Shut up, Dieter. Anong ginagawa mo? Ayaw ni Jamie na ilantad ni Dieter ang pagkakakilanlan ni Jordan dahil baka delikado ito sa kanya. Kung alam ni Rong Bailon na si Jordan ay isang Diyos-Diyosan, tiyak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mahuli siya at magtrabaho para sa kanya. Si Dieter ay namamayagpag sa buong Jordan,
Ngunit halatang wala siyang pakialam sa kanyang kapakanan. Nagulat din si Jordan. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Rong Bailon kapag nalaman niyang isa siyang Diyos. Pero tumawa lang ng malakas si Shaun. Si Jordan ay isang diyosa. Haha mga tanga, nahulog ka siguro sa bitag ni Jordan. Nagsisinungaling siya sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Jordan. Mas mabuti kung hindi naniniwala si Rong Bailon na siya ay isang Diyos. Sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Gayunpaman, pinilit ni Dieter na kumbinsihin si Rong Bailon. Bailon, Jor. Hindi siya binigyan ni Shaun ng pagkakataong makatapos. Inilabas ko na ang poison gas bomb. Naniniwala ako na naranasan mo na ang kapangyarihan ng aking poison gas bomb. Galit na hinampas ni Jeng Anli ang mesa. Rong Bailon. Kailangan bang ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya natin ay magdawit ng napakaraming inosenteng mamamayan? Kung mayroon kang anumang hinaing, puntiryahin mo na lang ang pamilya Jeng. Handa akong makipaglaban ng maayos sa pamilya Rong mo. Nang makitang nabalisa si Jeng Anli, ngumiti si Shaun. Madam Jeng, mali ang pagkakaintindi mo. Ikaw at ako ay magkakilala sa loob ng maraming taon. Alam kong inatake mo lang ako dahil gusto mong ipaghiganti ang iyong anak. Mapapatawad kita. Natuwa si Jeng Anli. Talaga? Salamat. Alam ko iyon. Hanggat huminahon tayo at nag-uusap, may puwang para sa negosasyon. Handa akong magbayad ng 1-0 beses sa pagkalugi ng pamilya Rong. Natuwa din si Dieter. Nagsimula lamang ang digmaang ito dahil sinalakay ni Jeng Anli ang pamilya Rong. Dahil nagpasya si Rong Bailon na patawarin si Jeng Anli, maaaring malutas ang alitan na ito. Magiging maayos ang lahat. Si Dieter ay wala dito para makipagdigma. Nandito siya para maging peacemaker. Ngunit tumanggi si Rong Bailon na makinig sa kanya at iginiit na lumaban. Bukod dito, gusto na rin niyang maalis ang pamilya House. Dahil dito, walang choice si House kundi sumama kay Jordan at sa iba pa. Masayang bulalas ni Dieter. Haha, ganyan dapat. Bakit makipag-away? Hindi ba't mas mabuti na ang lahat ay magkasundo ng mapayapa? Haha, Chairman Rong, kayo ni Deti Jordan ay maaaring manguna sa atin sa hinaharap. Ang ating mga pamilya ay tiyak na unlad ng mabilis. Inabangan din ni Jeng Anli ang maayos na eksenang iyon. Para silang bumalik sa nakalipas na mga dekada noong nariyan pa ang unang Diyos. Namuhay ng payapa ang lahat at sa tulong ng unang Diyos, nagawa nilang bumuo ng napaka-advanced na teknolohiya sa loob ng maikling panahon. Iyon ay kung paano nila nakamit ang kanilang mga kasalukuyang resulta. Gayunpaman, sinabi ni Shaun, maaari kong iligtas ang iyong dalawang pamilya, ngunit kailangan kong patayin si Jordan. Ano? Natigilan sina Jeng Anli at Dieter. Gustong patayin ni Rong Bailon si Jordan? Bakit? Si Jeng Anli ang sumalakay kay Rong Bailon, hindi sa Jordan. Kanina, hinikayat din ni Jordan si Jeng Anli na umalis. Isa rin siyang peacemaker. Naisip ni Jemmy na gustong patayin ni Rong Bailon si Jordan dahil binomba siya ni Jemmy sa larangan ng digmaan. Dahil hindi bahagi ng video call si Jemmy, naglakad siya papunta sa Jordan at tinawagan si Rong Bailon. Rong Bailon. Pananagutan ko ang sarili kong mga aksyon. Ako ang patuloy na sumasabog sa iyo kanina. Wala itong kinalaman kay Jordan. Kung mayroon kang lakas ng loob, lumapit ka sa akin. Humalakhak si Shaun. Basura ka lang. Hindi ka karapat-dapat na personal kitang puntirya. Itinulak ni Jordan si Jemmy palayo at tumingin kay Rong Bailon ng mahinahon. Bakit gusto mo akong patayin? Sabi ni Shaun, dahil ang iyong pag-iral ay nagpapabagabag sa akin. Ang iyong pag-iral ay isang banta sa akin. Kailangan kitang alisin. Ngumiti si Jordan. Kaya naniniwala ka sa mga salita ni Dieter. Naniniwala ka na ako ay isang Diyos? Napangiti si Shaun. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang Diyos o hindi. Mula sa sandaling pinatay mo ang mga pinuno ng mga pamilyang Park at Miyamoto, dapat kang mamatay. Ang 8 pamilya ay hindi papayag na umiral ang isang taong walang batas na tulad mo. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Alam niya na noon pa man ay ayaw sa kanya ni Rong Bailon. Dati, naglabas siya ng Level 1 Pursuit Order para patayin siya. Natahimik sina Jeng Anli at Dieter. Pinili ni Rong Bailon na patawarin sila ngunit nanatiling determinadong patayin si Jordan. Napaka-unexpected.
Sabi ni Sean kina Jeng Anli at Dieter. Madam Jeng, Nmerhos, we've always been good partners and have always shouldered the fate of the world together. In the future, I hope we can continue to manage this world together. Si Jordan naman, outsider lang siya. Laging nahuhuli ang pamilya niya. I can choose to let you off as long as tulungan mo akong patayin si Jordan. Hinihiling niya sa kanila na patayin si Jordan. Nagulat si Jeng Anli at Dieter sa kanilang mga sentido. Hindi na nila kinailangan pang uminom ng kahit anong gamot sa hangover. Anong biro? Si Jordan ay isang Diyos. Mahuhulaan niya ang hinaharap. Paano nila siya napatay? Sinabi ni Jeng Anli, ang aking relasyon kay Jordan ay hindi isang bagay na maaari mong ihasik ng hindi pagkakasundo sa ilang salita lamang. Hinding-hindi ko sasaktan si Jordan. Nanatiling tahimik si Dieter. Kung kaya niyang patayin si Jordan, baka gawin niya talaga. Chairman Rong, siguradong nagbibiro ka. Si Jordan ay isang Diyos. Paano siya papatayin ng ilan sa atin? Tanong ni Dieter. Si Jemmy ay labis na nalungkot. Anong ibig mong sabihin? Kaya kung magagawa mo papatayin mo ang kapatid ko. Noon pa man ay minamaliit ni Dieter si Jemmy. Lalo na matapos siyang suntukin ni Jemmy sa secret base sa Western China. Nakaramdam siya ng sobrang hiya sa pangyayaring iyon. Galit na sigaw ni Dieter, wala akong kakayahang patayin si Jordan, at wala akong kakayahan na labanan si Chairman Rong. Si Daty Jordan at Chairman Rong ay parehong kakilakilabot na figura. Ito ay isang personal na sama ng loob sa pagitan ng dalawang Diyos, hindi ba tayo madadamay? Kaya mo bang ayusin ito ng mag-isa? Hayaan mo akong umuwi. Talagang pinagsisihan ni Dieter ang pagmamadali para makisangkot sa usaping ito. Gayunpaman, hindi siya maaaring umupo na lamang sa bahay habang nag-aaway ang mga pamilyang Jeng at Rong. Napangiti si Sean. Tama si Nmerhos. Jordan, dapat lumabas ka sa kuta at makipaglaban sa akin. Kung hindi, madadamay si Jeng Anli at Dieter. Alam na alam ni Sean ang lakas ni Jordan. Gaano man kalakas si Jordan, siya lang ang makapangyarihang miyembro ng Steele. Ang lakas ng pakikipaglaban ng pamilya Steele ay hindi maihahambing sa pamilya Rong. Sa harap ng isang malakas na pisikal na puwersa, ang mga hula lamang ay walang silbi. Hanggat sumulpot na mag-isa si Jordan, tiyak na mapapatay siya ni Sean. Putol ni Jemmy. Aayu. Sa tingin mo ba alis kami dahil lang sa sinabi mo sa amin? Kung may lakas ka ng loob, salakayin mo kaming lahat. Malamang hindi makapasok sa underground fort na ito ang mga makamandag mong gas bomb, di ba? Alam ni Jemmy na ang kuta ng pamilya Jeng ay may pinakamataas na depensa. Hindi lamang nito maaaring harangan ang mga misile, ngunit maaari rin itong harangan ang mga gas. Kahit na kailangan nilang ganap na mabuklod mula sa ibang bahagi ng mundo, maaari pa rin silang mabuhay. Biglang nag-iba ang ugali ni Mia na kanina pa itinapon kay Jordan. Kaya ang Diyos-Diyosan ay hindi ang pinakamakapangyarihan. Ni hindi siya nangahas na lumabas at kalabanin si Chairman Rong. Mukhang hindi big deal ang kanyang mga kakayahan sa paghuhula. Si Chairman Rong pa rin ang pinakamakapangyarihan, malamig na sabi ni Mia. Labis na hindi nasisiyahan si Jemmy. Mabilis na pumihit si Mia. Mia, gusto mo bang maging manugang muli ni Rong Bailon? Ayaw mo nang maging asawa ni Daty Jordan, tanong ni Jemmy. Walang pakialam na sinabi ni Mia, paano kung siya ay isang Diyos-Diyosan? Pinagtutulakan pa rin siya ni Chairman Rong. Talagang natutuwa ako na may isang taong tumanggi sa akin ngayon lang. Kung hindi, nasa ilalim din ako ng galit ni Chairman Rong. Inis na inis si Jordan. Siya nga ang tipo ng babae na susundan lang ng bulag kung sino ang mas malakas. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para magpakitang gilas si Jordan. Kung padalos-dalos siyang pumayag na direktang labanan si Rong Bailon, siya ang mamamatay. Ang lason lang naga sa labas ay lason sa kamatayan ni Jordan kung lalabas siya ngayon. At ang pamilya Rong ay mayroon ding maraming iba pang kamanghamanghang mga high-tech na armas. Siyempre, sa kanyang kakayahan sa pagkadiyos, mabilis siyang nakagawa ng maskara upang ipagtanggol laban sa nakalalasong gas. Maaari lamang aminin ni Jordan ang pagkatalo sa ngayon. Paano kung tumanggi akong lumabas? Gaano kaduwag? Isa kang Diyosa. Totoo ba yon? Ngumisi ulit si Mia. Si Mia ay palaging isang mapagmataas na babaeng European. Siya ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya at napakaganda. Hindi mabilang na mga lalaki ang umaakit sa kanya sa buong buhay niya.
Ngunit noong inalok niya ang sarili kay Jordan kanina, tinignan siya nito ng masama at sinampal pa siya. Isinasapuso niya ang pagtanggi nito. Siya ay isang Scorpio, isang batang babae na mahilig magtago ng sama ng loob. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Mia. Sabi ni Jamie kay Jordan habang naglalakad papunta kay Mia. Jordan, sa tingin ko hindi ka na interesado sa babaeng ito. Hindi ako tatayo sa seremonya. Dati, sa katayuan, figura at kagandahan ni Mia, baka nahagip ng mata niya si Jordan. Pero pagkatapos sabihin ni Mia ang mga nakakainsultong salita na yon, imposibleng may ibang gawin si Jordan sa babaeng ito. Alam ni Jamie na dahil kay Hailey, nandidiri si Jordan sa mga babaeng minamaliit siya. Minahal at pinahalagahan ni Jordan ang mga babaeng tulad ni Victoria, na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at handang nasa tabi niya kapag siya ay down at out. Kaya naman, nilapitan ni Jamie ang napakaganda at magandang si Mia at hinalikan ito. "Eastard, bitawan mo ang anak ko." Nagalit si Dater. Pagkatapos ng halik na yon, kusang huminto si Jamie. Napangiti siya. "Haha, medyo masarap sa pakiramdam. Hindi naman kasing bulok ang bibig mo gaya ng inaakala ko. Ikaw, Lee." Alam ni Mia na si Jamie ang tumatayo kay Jordan. Sobrang kinasusuklaman niya ito. Ngunit matapos siyang parusahan, hindi na siya naglakas loob na magbulalas ng katarantaduhan. Patuloy na tiningnan ni Jordan ang Rong Bailon sa video. Sabi ni Sean, "Jordan, sa tingin mo ba ay magiging maayos ka hanggat hindi ka lalabas? Kung patuloy kang magtatago sa kuta ng pamilya Jeng, huwag mong kakalimutan na nasa labas pa ang dalawa mong asawa." Kilalang kilala ni Sean si Jordan. Alam niyang higit na nagmamalasakit si Jordan sa dalawa niyang asawa, kaya agad niya itong ginamit para pananakot kay Jordan. Talagang nagbago ang ekspresyon ni Jordan. Wala sa tabi niya ngayon sina Lauren at Victoria. Ang mga kahinatnan ay hindi maiisip kung papatayin sila ni Rong Bailon. "Rong Bailon, ang lakas ng loob mo." Nagalit si Jordan. Naiinis na tumawa si Sean. "Bakit hindi ako maglalakas loob? Alam kong nagmamalasakit ka sa iyong dalawang asawa. Ang isa sa kanila ay tinatawag na Lauren Howard, at ang isa ay tinatawag na Victoria Clark, tama ba? Marami akong alam tungkol sa kanila. Napakadali para sa akin na hulihin at patayin sila. Binibigyan kita ng pagkakataong pumili. Alinman ay lumabas ka at mamatay, o maaari mong hintayin na kunin ang mga katawan ng iyong mga asawa." With that, ibinaba ni Sean ang video call. Damn it! Sa sobrang galit ni Jordan ay hinampas niya ang mesa. Pinakaayaw niya kapag ginamit ng mga tao ang kanyang pamilya bilang mga hostage. Ginawa ito ni Sean noon at ngayon, maging si Rong Bailon ay gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Hindi pa rin alam ni Jordan na si Rong Bailon ay Sean na ngayon. Inalo siya ni Jamie. "Jordan, hindi mo ba pinadala si Dragon at ang kanyang team para protektahan sina Victoria at Lauren? Dapat okay lang sila, di ba?" Walang pakialam na komento ni Dater. Mahirap sabihin yon. Ang mga teknolohikal na armas ng pamilya Rong ay mas mataas kaysa sa atin. Walang silbi kahit gaano pa karaming tao ang nagpoprotekta sa kanila. Muling naalala ni Jordan ang eksena ni Victoria na nakahandusay sa pool ng dugo matapos barilin. Pakiramdam niya ay kung may nangyari talaga kay Victoria, ito ay dahil kay Rong Bailon. "Hindi, kailangan kong lumabas at iligtas sila." Inihayag ni Jordan. Paalala ni Jamie sa kanya. Ngunit ang nakalalasong gas sa labas. Sinabi ni Jordan, "Gagawin ko ngayon ang isang espesyal na gas mask." Mabilis na tinipon ni Jordan ang mga mananaliksik mula sa 4 na pamilya at sinimulan ang pag-unlad. Naniniwala siya na ang isang gas mask lamang ay hindi magtatagal. Makalipas ang 1 oras, nakatanggap si Lota ng ilang video mula sa kanyang mga subordinates. Sa video, marami sa mga subordinates ng pamilya Skimid sa labas ng kastilyo ang umiiyak at hindi makahinga. Dahan-dahan silang bumagsak sa lupa at namatay sa sakit. "Naku, may nangyari." Nagmamadaling pumunta si Lota sa bulwagan. "Nasaan si Jordan?" Nakatulog na si Jamie at armado ng buo. Lumapit siya at sinabi kay Lota. "Saan ka nagpunta ngayon lang?" Tumawag si Rong Bailon at sinabing gusto niyang patayin ang mga asawa ni Jordan. Nakikipagtulungan na siya ngayon sa research team para gumawa ng bagong gas mask. Gusto ng hangal na ito na magmadaling lumabas para iligtas ang kanyang mga asawa. Bilisan mo at hikayatin siyang huwag mahulog sa bitag ni Rong Bailon.
Nang marinig ito ni Lota ay agad siyang kinabahan. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya si Jamie para hanapin si Jordan. Sa sandaling ito, matagumpay na nagawa ni Jordan ang unang espesyal na gas mask. Maaaring harangan ng gas mask na ito ang anumang nakakalason na gas at may function ng pagpapagaling. Matapos gawin ang gas mask, kinuha ito ni Jordan at aalis na sana. Jordan! Lumapit si Lota at pinigilan si Jordan. Saan ka pupunta? Seryosong sabi ni Jordan, I have something very important to do. I can't stay here with you anymore. Stay in the fort and don't go anywhere until you can leave safely, understand? Hindi ako papayag na umalis ka. Mahigpit na hinawakan ni Lota ang braso ni Jordan at ayaw siyang pakawalan. Nakita lang ni Lota ang video ng marami sa kanyang mga nasasakupan na nalason hanggang sa mamatay ng gas. Sobrang sama ng loob niya. Ngayong itataya na ni Jordan ang sarili niyang buhay para lumabas, agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Jordan, papatayin ka ni Rong Bailon kapag lumabas ka. Hinihintay ka niyang lumabas. Isa kang diyosa. Siguradong hinulaan mo ito. Alam ni Lota na sa sandaling ito, tiyak na binabantayan ni Rong Bailon ang lugar sa labas ng kuta. Nakaabang siya, naghihintay lang sa paglabas ni Jordan. Kung wala ang sistema ng depensa, si Jordan ay papatayin ng mga sandata ni Rong Bailon. Kapag nahaharap sa malakas na artilerya, wala itong silbi kahit gaano pa kahusay si Jordan sa paghula. Hindi makaalis ngayon si Jordan. Sa totoo lang, hindi sinubukan ni Jordan na hulaan kung ano ang susunod na mangyayari dahil alam niyang magiging kakilakilabot ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi maaaring sumuko si Jordan na protektahan sina Loren at Victoria dahil lamang dito. Tinignan ni Jordan ang umiiyak na si Lota na ang puso ay nagdurusa para sa kanya. Lumapit siya para punasan ang mga luha sa mukha niya. Lota, nag-aalala ako kay Loren at Victoria, tulad ng pag-aalala mo sa akin. Hindi ko sila kayang iwan sa panganib. Sumakit ang puso ni Lota. Ang lalaking minahal niya ng sobra ay nagmahal ng ibang babae. Minahal niya ang mga ito tulad ng pagmamahal nito sa kanya. Kahit na ang pagkakatulad ni Jordan ay nasaktan sa puso ni Lota, ito ang nagpaunawa sa kanya kung bakit kailangang umalis si Jordan. Kung alam ni Lota na may nangyari kay Jordan sa labas, hindi siya tatabi at walang gagawin. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Lota na kunin ni Jordan ang panganib. Bigla niyang sinabi, Jordan, may kukunin ako. Ipadala ang mga invisibility cloak ko kina Loren at Victoria, okay? Hanggat mayroon silang mga invisibility cloak, hindi sila mahahanap ng pamilya Rong. Invisibility na balabal. Sandaling natigilan si Jordan. Kahit na ang pag-imbento ng pamilyang Skimid ay hindi isang nakakasakit na kasangkapan, ito ay nangunguna para sa pagtatanggol sa sarili. Kung parehong nakasuot ng invisibility cloak sina Loren at Victoria, mahirap hanapin ang mga ito sa via. Ang pamilya Rong ay hindi makakarating sa kanila noon. Nagsalita din si Jamie. Tama. Napakalakas ng invisibility cloak ng pamilya Skimid na walang makakakita sa kanila pagkatapos nilang maisuot ito. Hindi magiging problema para sa kanila na magtago ng kalahating buwan. Nangako si Lota kay Jordan. Nangangako ako na kukuha ako ng isang tao na magpadala ng mga invisibility na balabal sa kanila. Mabibigyan ko sila ng maraming balabal para maisuot din ito ni Dragon at ng kanyang koponan. Tumingin si Lota kay Jordan na may pagmamakaawa. Sobrang natouch siya. Lota. Niyakap siya ni Jordan at sinabing salamat. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Lota. Nakahinga siya ng maluwag na wala ng planong umalis si Jordan. Kaya lang, lumipas pa ang 2 araw. Si Jordan at ang iba pa ay nagtatago sa kuta sa ilalim ng lupa. Walang lumabas. Sa labas ng kastilyo, ang mga sundalo ng 4 na pangunahing pamilya ay nakaligtas sa nakalalasong gas na may mga bagong gas mask. Kahit na ang pamilya Rong ay gumamit ng maraming armas at nagpadala ng maraming tao, hindi sila makakapasok. Ngunit kasabay nito, hindi rin makaalis ang mga tao mula sa 4 na pamilya. Ito ay dahil kapag sila ay lumabas, sila ay papatayin ng pamilya Rong nang walang proteksyon ng sistema ng depensa. Dahil dito, labis na naagrabyado si Dieter. Mag-isa siyang umiinom nitong nakaraang 2 araw. Marami siyang nainom na alak noong araw na yon. Pagkatapos uminom, tumakbo siya para kumatok sa pintuan ni Jeng Anli. Knock knock. Sino ito? Tanong ni Jeng Anli. Ako ito, Dieter. Sagot ni Dieter.
Nakasuot ng robe, pumunta si Jeng Anli para buksan ang pinto. Pagbukas niya, naamoy niya ang alak sa hininga ni Dieter. Pinisil ni Jeng Anli ang kanyang ilong sa panghahamak. Dieter, pwede bang bawasan ang pag-inom mo? Buong araw kang lasing. Mukha ka pa bang head ng isang secret family? Walang pakialam na suminghot si Dieter at pumasok. Umupo siya sa malambot na pulang sofa sa kwarto ni Jeng Anli. Anli, I've had enough. Ayaw ko nang manatili dito. Reklamo ni Dieter nang makaupo siya. Ngumiti si Jeng Anli at inilapit ang robe sa kanya. Naglakad siya palapit. Kung ayaw mong manatili dito, lumabas ka. Tignan ko kung anong uri ng misile ang sasalubungin ka ni Chairman Rong. Mukhang nanlumo si Dieter. Anli, ito ay isang personal na sama ng loob sa pagitan ni Rong Bailun at Jordan. Ang aming mga pamilya ay ganap na inosente. Si Jordan ay tunay na nabigo upang mamuhay ayon sa pangalan ng isang Diyos. Siya ay talagang nagtago sa iyong kuta na parang duwag, hindi nakahas na labanan ang pamilya Rong ng direkta. Umupo si Jeng Anli sa isang upuang kahoy at sinindihan ang sigarilyo ng isang slim na babae. Hindi mo masasabi yan. Bagamat si Jordan ay isang Diyos-Diyosan, nabuo lamang niya ang kanyang mga kakayahan sa nakalipas na 2 taon. Ang pamilya Rong ay nagsasaliksik ng mga advanced na teknolohikal na armas sa loob ng mga dekada. Kung ito man ay bilang ng mga lalaki o sa antas ng mga armas, si Jordan ay hindi makakapantay sa kanila. Alam na alam ito ni Jordan, kaya't pinili niyang tiisin ang sitwasyong ito. Sa tingin ko ay tama ang ginawa niya. Bagamat mayabang ang pamilya Rong ngayon, naniniwala ako na sa loob ng 20 taon, ang mga antas ng tagumpay ay tatagilid patungo sa Jordan. Galit na galit si Dieter. Mananatili ba tayo sa lugar na ito sa loob ng 20 taon? Kailangan ba nating hintayin si Jordan na magkaroon ng kakayahan na labanan ang pamilya Rong bago tayo makaalis? Anli, kailangan na nating umalis agad si Jordan. Ikaw ang master dito. Sana ay mapatalsik mo siya ngayon. Nangako si Chairman Rong na basta mailabas natin si Jordan, ililigtas niya tayo pagkatapos niyang patayin si Jordan. Gusto rin niyang makatrabaho tayo sa hinaharap. Curious na tumingin si Jeng Anli kay Dieter. Mayroon ka bang one-on-one na pakikipag-usap kay Chairman Rong? Tumango si Dieter. Sa tono ni Chairman Rong, parang napatawad ka na niya at wala siyang sama ng loob sa akin. Si Jordan lang ang gusto niyang patayin. Anli, hindi na natin kailangang idamay ang sarili natin dahil kay Jordan. Patayin si Jordan o paalisin siya. Mabangis ang mga mata ni Dieter. Natahimik sandali si Jeng Anli bago umiling. Si Jordan ay isang diyosa. Kung may kakayahan kang itaboy siya, gawin mo. Hindi kita pipigilan. Pero wala akong kakayahang i-provoke siya. Sige, huwag ka nang manatili sa kwarto ko. Amoy alak ka. Kailangan kong mag-spray ng pabango. With that, hinila ni Jeng Anli si Dieter mula sa sofa at itinulak palabas. Anli. Slam! Hindi na siya binigyan ni Jeng Anli ng pagkakataong magsalita muli. Sa takot na makita ni Jordan ang eksenang ito sa isang pangitain, desidido niyang isinara ang pinto. Tumingin si Dieter sa saradong pinto, nakaramdam ng sobrang kalungkutan. Damnit malinaw na umaasa si Jeng Anli na makitang umalis si Jordan upang hindi niya tayo idamay, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin ito. Hindi siya nangangahas na saktan siya, kaya siya ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Ganap na naunawaan ni Dieter ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jeng Anli. Kung may kakayahan kang itaboy siya, gawin mo. Hindi kita pipigilan. Ngunit si Jeng Anli ay hindi kailanman magsasapanganib na gawin ito sa kanyang sarili. Kung tutuusin, sinaktan na ni Jeng Anli ang pamilya Rong kanina. Kung nasaktan niya si Jordan ngayon, sasaktan niya sana ang 2 pinakamakapangyarihang lalaki sa mundong ito. Mabubuhay pa kaya ang pamilya Jeng sa mundong ito? Pero kung hindi maglalakas loob si Jeng Anli, mas lalong hindi rin mangangahas si Dieter. Walang magawa, mag-isang pumunta si Dieter sa bar para uminom. Maya-maya, naglakad si Mia na nakapajama. Nakahiga na siya pero hindi siya makatulog kahit anong mangyari. Muli siyang naglakad palabas na may galit na galit. Daddy, ayoko na dito. Kailan tayo makakaalis? Umupo si Mia sa isang stool sa bar at hinila ang braso ni Dieter. Walang magawang sinabi ni Dieter, Mia, kung hindi lalabas si Jordan at makipaglaban kay Rong Bailun, wala tayong magagawa kundi manatili rito.
Sinabi ni Rong Bailon na kapag hindi lalabas si Jordan, mamamatay tayo kasama niya. Nang marinig ito, nataranta si Mia, Dam Jordan. Walang ginawa ang pamilya namin at walang nasaktan. Bakit tayo mamamatay dito dahil sa kanya? To think that he's a deity. But he don't dare to go out and fight the wrong family head-on. I think we should not call him Deity Jordan anymore. Let's call him good for nothing. Naalala kung paano niya itinapon ang sarili sa mga bisig ni Jordan at tinanggihan, lalo pang nagalit si Mia. Ibinuhos niya ang sarili sa isang baso ng brandy at ibinaba iyon bago nagpatuloy, buti na lang at tinanggihan ako ng duwag na si Jordan na iyon. Daddy, inalok mo ako sa kanya 2 araw na ang nakakaraan. Kung talagang gusto niya ako, naiinis ako hanggang sa mamatay ngayon. Isang basurang tanging marunong magtago sa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Zheng. I'm starting to understand why the first wife, I would do it the first wife. Lumingalinga si Dieter sa paligid at sinabing, anak, hinaan mo ang boses mo. Hindi maganda kung marinig ka ni Jordan. Bagamat wala siyang kakayahang makitungo sa pamilya Rong, higit pa sa kakayahan niya ang pakikitungo sa atin. Nag-cross arm si Mia, hindi ako natatakot sa kanya. Dahil ligtas lang tayo pagkatapos nating palayasin si Jordan, kailangan kong gumawa ng paraan para masipa siya. Nag-aalalang sinabi ni Dieter, huwag kang padalos-dalos. Hindi kanya kapareha. Huwag kang padalos-dalos. Ngumiti ng masama si Mia, don't worry, Dad, I know he's very powerful, kaya wala akong balak na atakihin siya ng diretsyo. Dad, I heard that Lota and Jordan is very close. Tumango si Dieter. Tama. Noon pa man ay gusto na ni Lota si Jordan at gustong pakasalan siya. Bagamat tinanggihan ni Jordan ang kanyang pag-ibig, tinuring niya itong parang kapatid. Bakit mo ito biglang naitanong? Ngumiti ng masama si Mia, wala akong kakayahang paalisin si Jordan, ngunit may kakayahan akong linlangin ang inosenteng babaeng iyon, si Lota, na umalis sa lugar na ito. Sa palagay mo ba ay lalabas si Jordan at ililigtas siya kapag umalis siya sa kuta at nalantad sa panganib? Nagningning ang mga mata ni Dieter. Siyempre. Pinahahalagahan ni Jordan ang mga relasyon. Mia, ang pamamaraang ito ay magagawa, ngunit kailangan mong mag-ingat at mabilis. Huwag bigyan si Jordan ng anumang oras upang hulaan. Tumango si Mia, huwag kang mag-alala, tatay. Naiintindihan ko. Gayunpaman, maraming gwardiya ng pamilya Zheng sa labasan. Natatakot ako na masira nila ang mga plano natin. Humigop ng alak si Dieter at mumiti. Huwag kang mag-alala, anak. Pumikit si Zheng Anli. 5:30 kinaumagahan. Bang! 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 Nagmamadaling pumunta si Mia sa kwarto ni Lota at patuloy na kumakatok. Lota, Lota, nandyan ka ba? Nag-aalalang sigaw ni Mia mula sa labas. Mahimbing pa ring natutulog si Lota nang magising siya sa kalampag sa pinto. Kinusot niya ang kanyang mga mata at hindi malaman kung sino ang sumisigaw. Sino to? Baka siksiking. Tapos na kaya niya ang pagpipinta namin ni Jordan? Agad namang natuwa si Lota at mabilis na bumangon. Sa nakalipas na 2 araw, si Zheng Xiqing ay nagtatago sa art studio. Kahit na naggangalit ang apoy ng digmaan sa labas, hindi siya lumabas. Ito ay dahil alam niyang ligtas na ligtas ang kuta ng kanyang pamilya at hindi niya kailangang mag-alala na atakihin siya. Gusto ni Lota na panoorin si Zheng Xiqing na gumuhit, ngunit tumanggi ang huli na manood siya. Sa isang banda, kailangan ni Zheng Xiqing ng sobrang tahimik na kapaligiran para gumuhit. Hindi siya maaaring magkaroon ng sinumang nakakagambala sa kanya. Sa kabilang banda, si Zheng Xiqing ay gumagawa ng isang erotikong pagpipinta sa pagkakataong ito. Hindi ito angkop para sa mga mata ng mga bata. Paano niya magagawang malayang gumuhit sa tabi niya? Masyadong awkward. Si Lota naman, 2 araw na niyang tinitiis ang kanyang kasabikan. Gusto niyang makita kung ano ang magiging hitsura ng kanilang mahiwagang kwento sa isang pagpipinta. Haha, Xiqing, sasama ako. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Lota at tumakbo para buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, napagtanto niya na hindi si Zheng Xiqing iyon, kundi si Mia mula sa pamilyang house. Mia, bakit ka nandito? Si Lota ay walang malapit na pagkakaibigan kay Mia. Mukhang nataranta si Mia. Lota, bad news. Ngayon ko lang nakitang umalis si Jordan, dala ang bag niya.
Aalis na siya ng fort. Alam ni Mia na labis na nag-aalala si Lota kay Jordan at ayaw nitong umalis sa kuta. Kaya naman, sinasadya niyang magsinungaling sa kanya. Sa katunayan, ang inosenteng Lota ay nahulog para dito. Ano? Lumabas si Jordan? Aalis siya. Agad na nag-alala si Lota. Itinuro ni Mia ang direksyon ng labasan at sinabing, kung hahabulin natin siya ngayon, baka mapipigilan natin siya sa tamang panahon. Si Lota ay naakit ng mapanlinlang na si Mia walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa exit. Jordan, bakit ang tanga mo? Mamamatay ka kapag lumabas ka. Nag-aapoy sa pagkabalisa si Lota habang nagmamadaling lumabas. Sumilay ang masamang ngiti sa mukha ni Mia habang hinahabol siya nito. Lota, sasama ako sa iyo. Dalawang magagandang babae ang tumakbo patungo sa exit. Dahil ang lahat ay natutulog ng maaga sa umaga, wala silang nakasalubong na sinuman mula sa ibang mga pamilya sa daan. Nang makarating sila sa pasukan ng kastilyo, huminto si Lota at humihingal. Bahagyang nabawasan ang kanyang pagkabalisa. Napansin niyang nakasara ang exit door at walang tao doon. At syempre, wala si Jordan dito. Natutulog pa siya. Pinaalis na ni Mia ang gwardiya sa labasan na ito. Maya-maya pa ay dumating na siya, humihinal din, nakalabas na siguro si Jordan. Habulin natin siya. Halos kaagad, pinindot ni Mia ang buton sa kanang dingding. Ang buton na ito ay ang switch para sa fort door. Matapos pindutin ang buton, dahan-dahang bumukas ang makapal na pinto. Hindi ito tuluyang binuksan ni Mia, isang maliit na butas lang ang ginawa niya na sapat na para makalusot ang isang tao dahil may nakalalasong gas sa labas. Lota, habulin natin siya. Patuloy na pagpupumilit ni Mia kay Lota. Loko talaga si Lota. Nakatutok siya sa kaligtasan ni Jordan, kaya hindi niya namalayan ang lihim na motibo ni Mia. Kaya naman, ginawa niya ang eksaktong sinabi ni Mia. Hinila siya ni Mia na habulin si Jordan at walang pagdadalawang isip itong naglakad palabas. Wala siyang pakialam kung may makamandag na gas sa labas. Ang kanyang isip ay ganap na okupado ni Jordan. Wala na siyang ibang iniisip. Kahit na ito ay nag-aalala sa kanyang sariling kaligtasan. Ngumiti ng masama si Mia habang pinagmamasdan si Lota na papalabas. Hindi siya sumunod sa kanya. Sa halip, agad niyang pinindot ang buton para isara ang pinto. Paalam, Swiss Holy Maiden. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mia. Nang mag-walk out si Lota, nakita niyang wala talagang tao. Kung kakaalis lang ni Jordan, makikita niya ang ilang bakas niya. Akmang tatanungin niya si Mia tungkol dito, lumingon siya at nakita niyang nakasara ang pinto ng kuta. Mia! Mia! Noon lang napagtanto ni Lota na baka nalinlang siya. Patuloy siyang kumakatok sa makapal na pinto. Soundproof ang pinto at walang makakarinig sa kanya sa loob. Naririnig man siya ni Mia, bakit niya ito bubuksan ng pinto? Nagpanik si Lota. Unti-unti niyang naramdaman na may mali sa hangin sa paligid niya. Ito ang nakalalasong gas ng pamilya Rong. Sa pagmamadali niya ay nakatsinelas pa si Lota. Naubos na niya nang hindi man lang kinuha ang kanyang gas mask. Ang tanging naisip niya ay agad napigilan si Jordan para walang mangyari sa kanya. Jordan, iligtas mo ako eh. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Lota. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil sa naapektuhan siya ng tear gas. 2 araw na ang nakalipas, nakita ni Lota ang kahihinatnan ng pagkalason sa kanyang mga nasasakupan. Sa simula, patuloy silang umiiyak at umuubo. Pagkatapos ay unti-unti silang mahihimatay. Napakahina ng pakiramdam ng maselang Lota. Nakipagsiksikan siya sa harap ng pinto at naglupasay sa lupa. Ito ang pinakawalang magawang sandali sa kanyang buhay. Sa kuta. Knock knock. Lota, gising ka na ba? Nasa harap ng pinto ni Lota si Zheng Xiqing na may dalang 12 mga painting. Masaya siyang kumatok. Lota, iginuhit ko na ang 24 oras na kasama mo si Jordan. Buong gabi akong nagpuyat para iguhit sila. Bumangon ka at pagbuksan mo ako ng pinto. Siguradong mamahalin mo sila hanggang kamatayan, hahaha. Ilang beses kumatok si Zheng Xiqing, ngunit walang sumasagot. Tumingin siya sa ibaba at napagtantong hindi pa tuluyang nakasara ang pinto. Lumapit siya at tinulak ang pinto. Lota. Pumasok si Zheng Xiqing sa silid at nakitang wala si Lota sa loob. Naghinala si Zheng Xiqing. Oh. 5:00 pa lang ng umaga, pero wala si Lota sa kwarto niya.
Imposible naman yun. Hindi pwedeng gumising ng ganito kaaga ang tamad na baboy na katulad niya. Haha, don't tell me natulog siya kagabi ni Jordan. Agad na kinuha ni Jeng Saiking ang kanyang telepono at nag-video call kay Lota. Inaasahan niyang makita sina Lota at Jordan na magkasama sa kama. Alam niyang ito ang pangarap ni Lota. Bilang mabuting kapatid ni Lota, umaasa rin si Jeng Saiking na matagumpay niyang mapagtagumpayan si Jordan at maging masaya kasama nito habang buhay. Sing 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 sing. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumunog ang telepono ni Lota sa kwarto. Hindi niya dala ang phone niya. No way. Kahit kasama niya si Jordan, imposibleng hindi niya dala ang phone niya. May urgent kaya siyang lumabas? Nang makitang hindi dala ni Lota ang kanyang telepono, ibababa na sana ni Jeng Saiking ang video call. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw ang isang video image ni Lota sa harap ni Jeng Saiking. Nakatanggap si Lota ng kahilingan sa video call mula kay Jeng Saiking habang nasa labas ng kuta. Bagamat hindi dinala ni Lota ang kanyang telepono, ang pendant na suot niya ay maaari ding makatanggap ng mga video call at mga proyektong holographic na imahe. Ang teknolohiyang ito ay hindi na eksklusibo sa 8 dakilang pamilya. Maraming mga high-tech na kumpanya sa Via at China ang nakabuo din nito. Lota, bakit ka umiiyak? Nasaan ka? Nakita ni Jeng Saiking ang imahe ni Lota. Labis siyang nag-alala nang makita niyang umiiyak si Lota at mukhang masama ang pakiramdam. Mahinang sinabi ni Lota, Saiking, halika at iligtas mo ako. Nasa labas ako ng kuta. Laking gulat ni Jeng Saiking kaya ang buong katawan niya ay nanginig. Ano? Nasa labas ka ng kuta? Baliw ka ba? May laso na gas sa labas ng kuta, kahit 1 metro lang ang layo sa pinto. At wala kang suot na gas mask. Ilang minuto na lang mamamatay ka na. Si Jeng Saiking ay umiiyak din sa pagkabalisa. Nang makitang walang tigil ang pag-iyak ni Lota, hindi alam ni Jeng Saiking kung dahil ba sa takot o sa tear gas. Nang makita kung gaano siya kaawa-awa, pinagalitan ni Jeng Saiking ang sarili dahil sa pang-aalipusta kay Lota. Dapat niyang pagtuunan ng pansin ang pagliligtas sa kanya sa lalong madaling panahon. Mabilis siyang inaliw ni Jeng Saiking. Lota, hintayin mo ako. Sasama ako kay Daddy Jordan para iligtas ka. Magiging maayos ka. Nagmamadaling tinungo ni Jeng Saiking ang silid ni Jordan. Ang kwarto ni Jordan ay hindi kapareho ng lugar ni Lota. Buti na lang at papunta na ito sa fourth exit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumakatok na si Mia sa pintuan ni Jordan. Bang! 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 Daddy Jordan, lumabas ka dali. May nangyari kay Emma Skimid, gulat na sigaw ni Mia. Hinikayat niya si Lota palabas ng kastilyo. Ito ang unang hakbang lamang. Walang halaga sa kanya ang pagkamatay ni Lota. Kinailangan niyang paalisin si Jordan sa kuta. Noon lamang maibabalik ni Mia ang kanyang kalayaan. Agad na bumangon si Jordan sa kama. Nang marinig niya ang sinabi ni Mia sa labas, agad siyang nag-conjure ng vision. Nakita ni Jordan si Lota na nakalupasay sa lupa sa labas ng kuta, umiiyak ng nakakaawa. Lota! Bakit nasa labas ng kuta si Lota? Ngayon, sa buong Haikou, tanging ang kuta ng pamilya Jeng ang nasa malinaw. Ang ibang mga lugar ay puspos ng nakalalasong tear gas na inilabas ng pamilya Rong. Ang nakalalasong gas na ito ay maaaring kumitil sa buhay ng isang tao sa maikling panahon. Tumalon si Jordan mula sa kama. Ni hindi man lang siya nagsuot ng pantalon o sando. Mabilis siyang lumabas na may dalang isang kahon ng mga espesyal na gas mask. Gusto niyang magmadaling lumabas ng kuta sa lalong madaling panahon upang iligtas si Lota. Sa labas, ipagpapatuloy na sana ni Mia ang katok nang biglang bumukas ang pinto. Nang makita ni Mia si Jordan ay agad niyang sinabi ang kanyang planong kasinungalingan. Diyos Jordan! Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, nagmamadaling lumabas si Jordan at itinulak siya sa pader sa kabilang bahagi ng koridor. Bang! Nauntog ang ulo ni Mia sa pader at agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Magwala! Walang pakialam si Jordan kung sino ang nasa harapan niya. Tinulak niya si Mia, nagmamadali siyang iligtas si Lota. Walang ideya si Jordan na si Mia ang may kasalanan nito. Hindi niya sinasadyang saktan siya. Masyado lang siyang balisa. Sa sandaling ito, kahit na si Jeng Anli o si Jamie ang nakatayo sa labas, magkakaroon sila ng kapalaran ni Mia.
Lumabas si Jordan sa kanyang silid at tumakbo patungo sa labasan ng kuta ng walang pag-aalinlangan. Napakamot si Mia sa ulo at sinigawan si Jordan. Diyos Jordan, si Lota ay nasa labas ng kuta. Siya ay naghihinalo. Bilisan mo at iligtas siya. Alam na ito ni Jordan sa pamamagitan ng kanyang paningin, kaya hindi na niya kailangang makinig kay Mia. Ito ay isang kumpletong pag-aaksaya ng oras para kay Jordan. Hehe, ang bilis niya siguro. Mukhang alam na niya na may nangyari kay Lota. Isang masamang ngiti ang ibinigay ni Mia. Bang! Napatayo pa lang si Mia nang bigla na naman siyang binatukan ng malakas. Isang sugat ang lumitaw sa kanyang magandang mukha at umagos ang dugo. Sumugod din si Jeng Seking at hinabol si Jordan. May hawak siyang tumpok ng mga painting. Bakat sa mukha ni Mia ang kanyang espesyal na drawing board. Sorry, Mia. Humingi ng tawad si Jeng Seking at mabilis na hinabol si Jordan. Ano sa mundo? Galit na galit si Mia, 2 beses na siyang tinamaan. Nang makita sina Jeng Seking at Jordan na tumatakbo patungo sa exit, mumuso si Mia. Lumabas ka at salubungin ang iyong kamatayan. Hinabol ni Jeng Seking si Jordan hanggang sa dulo. Sumigaw siya habang tumatakbo. Jordan, nasa labas si Lota. Naapektuhan na siya ng gas. Tara, iligtas natin siya. Hindi man lang nag-abala si Jordan na magsuot ng maayos na damit. Nakagas mask lang siya, kaya hindi niya kailangan ang paghihimok ni Jeng Seking. Hindi nagtagal, dumating si Jordan sa exit ng kuta. Pinindot niya ang isang buton. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kuta. Naabutan ni Jeng Seking ang sandaling ito, humihingal ng husto. Napapikit si Jordan palabas nang bumukas ang pinto. Sumunod si Jeng Seking nang walang pag-aalinlangan. Pareho silang labis na nag-aalala sa kalagayan ni Lota ngayon. Paglabas nila, nakita nila si Lota na nakalupasay sa lupa, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Kapag umiyak si Lota, kadalasang kumikinang at kumikinang ang malalaking mata niyang sapiro. Kahit masakit ang puso ng isa para sa kanya, hindi nila maiwasang humanga sa kanyang kagandahan. Ngunit sa sandaling ito ay ganap na naiiba. Walang buhay ang mga mata niya. Umaagos ang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tuyong-tuyo at hindi matanaw, na lalong nagmukhang kaawa-awa. Lota! Sumugod si Jordan. Lota, kamusta ka na? Si Jeng Seking ay tumingkayad, labis na nag-aalala. Jordan. Seking ni. Nang makita ni Lota sina Jordan at Jeng Seking, agad na tumulo muli ang kanyang mga luha. Ang mga bagong luhang ito ay nagmukhang basa-basa at mas buhay ang kanyang mga mata. Pinatunayan nito na ang kanyang mga naunang luha ay dulot ng mapahamak na tear gas na iyon. Mapahamak ka, Rong Bailon. Sumakit ang puso ni Jordan. Nais niyang mapatay niya si Rong Bailon ngayon din. Sa nakalipas na ilang araw, dahil gusto ni Rong Bailon na patayin si Jordan, naglabas siya ng malaking halaga ng nakalalasong tear gas. Hindi mabilang na mga inosenteng mamamayan sa paligid ang namatay dahil dito. At ngayon, nasaksihan ni Jordan ang isa sa mga taong pinakamamahal niya, si Lota, na dumanas ng gayong pagpapahirap. Mabilis na pinunit ni Jordan ang kahon ng mga gas mask sa nanginginig na mga kamay. Kumuha siya ng isa at inilagay kay Lota. Pagkatapos ilagay ito, pinindot ni Jordan ang i-aktibong paggamot na buton para sa kanya. Sa kabutihang palad, nagdagdag si Jordan ng isang healing function sa disenyo. Kapag ang isang tao ay inatake ng nakalalasong gas, maaari silang gamutin sa pamamagitan ng maskara. Matapos isuot ang gas mask, umubo ng ilang beses si Lota. Lalong gumanda ang kanyang kutis at unti-unting nanumbalik ang lakas sa kanyang pananalita. Salamat, Jordan, iniligtas mo ulit ako eh. Sa pamamagitan ng transparent gas mask, nakita ni Jordan na umiiyak na naman si Lota. Gayunpaman, alam ni Jordan na ito ay dahil napaiyak si Lota. Wala itong kinalaman sa nakalalasong gas. Tiningnan ni Jordan ang nakakaawang ekspresyon niya at hindi niya napigilang umiyak. Ang kaliwang kamay niya ay marahang hinaplos ang buhok ni Lota habang pilit nang umiti. Silly girl, bakit ka nagpapasalamat sa akin? You're a younger sister. Ubo-ubo. Sa sandaling ito, walang naramdaman si Jordan. Gayunpaman, tila naramdaman ni Jeng Seking ang mga epekto ng nakalalasong gas. Hindi binigyan ni Jordan ng gas mask si Jeng Seking. Dali-dali niyang binuhat si Lota at sinabing, Jeng Seking, ibalik natin si Lota. Okay. Mabilis ding lumingon si Jeng Seking.
Gayunpaman, nang tumalikod silang tatlo, sarado ang pasukan sa kuta. Masyadong nag-aalala ang dalawa sa kaligtasan ni Lota kanina at hindi napansin na sarado na pala ang pinto nang lumabas sila. Ang pintong ito ay maaari lamang buksan o isara mula sa loob. Walang paraan upang buksan ito mula sa labas. Damn it, sino ang nagsara ng pinto? Galit na galit si Jordan at sinipa ang makapal na batong pinto. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, hindi niya magawang buksan ang pinto. Sa sandaling ito, biglang may napagtanto si Lota at gulat na sinabi. Naku, niloko kami. Tinanong ni Jordan, niloko. Anong ibig mong sabihin? Niloko kanino? Nga pala, bakit ka umalis ng kuta ng madaling araw? Anong nangyari? Biglang napagtanto ni Jordan na maaaring hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Paliwanag ni Lota. Ngayon lang, pumunta si Mia sa kwarto ko at sinabing aalis ka na sa kuta. Nag-aalala ako sa kaligtasan mo at lumabas ako para pigilan ka. Pero pagkalabas ko, sinara ni Mia ang pinto. Akala ko gusto na ako ni Mia, baka gusto kanyang agawin sa akin, kaya binalak niya akong patayin sa ganitong paraan. Napakatanga ko. Sa wakas ay napagtanto ko na hindi ako gustong patayin ni Mia, kundi ikaw. Naintindihan naman ni Jordan ang ibig niyang sabihin. Sinasabi ni Lota na niloko siya ni Mia na umalis sa kuta hindi para patayin siya, ngunit gamitin siya para akitin si Jordan palabas. Sa huli, ang pinakalayunin niya ay akitin si Jordan. Pagkalabas ni Jordan, isasara niya ang pinto ng kuta at hindi na siya bibigyan ng pagkakataong makabalik. Naintindihan naman ni Jordan kung bakit ginawa ito ni Mia. Ang house ay palaging umaasa na makakalabas si Jordan at labanan ang pamilya Rong ng direkta. Hindi mahalaga sa pamilya House kung buhay o patay si Jordan. Alinmang paraan, hindi na nila kailangang magtago sa kuta na ito at mabawi ang kanilang kalayaan. Naalala ni Jeng Siking na ngayon lang niya nakita si Mia sa pintuan ng kwarto ni Jordan. Oh my God! Mia, ang masamang babaeng ito. Kanina lang siya kumakatok sa pinto ni Daty Jordan para linlangin ka na lumabas. Malamig ang tingin ni Jordan. Anong bisyo ng babae? Ang kasuklam-suklam na pamilya ng house? Muntik mo nang patayin si Lota. Siguradong hindi kita bibitawan. Kapag nakita kita muli, dudurugin kita. Ngunit sa halip na kainin ng pagkamuhi para kina Mia at Dater, mas iniisip ni Jordan ang mga aksyon ni Lota. Labis siyang natouch sa paningin ni Lota, nagmamadaling lumabas at nakatsinelas lang. Lota, bakit ang uto-uto mo? Bakit masyado kang nagmamalasakit sa akin? Sa sandaling marinig mo ang balita, nagmamadali kang lumabas nang hindi man lang nagdadala ng gas mask. Ako hindi sulit. Actually, pagkatapos malaman ni Jordan ang sitwasyon ni Lota, hindi na rin siya nag-abalang magsuot ng maayos na damit at sapatos. Gayunpaman, naglaan pa rin siya ng oras para kumuha ng gas mask. Para naman kay Lota, hindi man lang siya nag-abalang magdala ng gas mask na isang bagay na nagliligtas buhay. Namula ang mukha ni Lota habang magiliw na sumagot, karapat-dapat ka. Mahalaga sa akin ang lahat. Kahit na mamatay ako sa labas ngayon, hindi ako magsisisi. Nang marinig ang mga salita ni Lota, nakaramdam si Jordan ng bukol sa kanyang lalamunan. Kung hindi niya pinilit ang sarili niyang pigilin ito, ay walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Lota. Si Jordan ay lubos na naantig sa pag-ibig ni Lota. Hindi na niya nakayanan. Hinubad niya ang gas mask ni Lota at hinalikan siya sa labi. Oh! Nagulat si Jeng Siking. Alam niya na gusto ni Lota si Jordan, ngunit noon pa man ay nakababata niyang kapatid ang tingin nito sa kanya. Pero ngayon, si Jordan ang nagkusa na halikan siya. Masayang-masaya si Jeng Siking para sa kanyang mabuting kaibigan, natupad na sa wakas ang pangarap ni Lota. Hindi nakalimutan ni Jordan na siya ang asawa ni Loren at Victoria. Hindi siya isang taong may double standards. Hindi siya ang uri ng lalaki na hindi pinapayagan ang kanyang asawa na maging intimate sa ibang mga lalaki, habang kaya niya sa ibang mga babae. Talagang itinuring niya si Lota bilang kanyang nakababatang kapatid na babae, at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na hindi naayon sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, si Jordan ay nagkaroon lamang ng gana na halikan si Lota. Pakiramdam niya ay isang mapagmahal na halik lamang ang makakaganti sa pagmamahal ni Lota. Kung alam ito ni na Loren at Victoria, tiyak na mauunawaan nila kung bakit kailangang gawin ito ni Jordan. Nagulat din si Lota. Napakatagal niyang hinintay ang sandaling ito.
Gayunpaman, pagkatapos halikan si Jordan sa loob ng 30 segundo, si Lota ang unang lumayo. Nagsimula siyang umubo. Ubo-ubo, Jordan, salamat sa halik mo. Pero parang nakalanghap ka ng tear gas at ibinuga sa bibig ko. Mas mabuting huwag mo na akong halikan sa ngayon. Patuloy ang pag-ubo ni Lota. Jordan. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan kung kaya't naisipan niyang tumakbo ng 2 laps sa paligid ng kuta. Paano mangyayari ang ganoong bagay sa gayong romantikong sandali? Nagmamadaling isinuot sa kanya ni Jordan ang gas mask, pasensya na. Dahil naturukan si Jordan ng Miraculous Serum, hindi niya naramdaman ang masamang epekto ng nakalalasong gas. Sina Lota at Jeng Siking ay parehong may katawan ng mga ordinaryong tao. Hiniling din ni Jordan kay Jeng Siking na magsuot ng gas mask para maging ligtas, nagsuot din ng gas mask si Jordan. Samantala, sa pansamantalang command hall sa kuta. Maagang umaga, lumitaw sina Jeng Anli, Dieter, Mia at ang iba pa sa command hall na nakasuot ng maayos. Sa malaking screen ay isang surveillance camera na nagpapakita ng pasukan ng kuta. Pinagmamasdan nila ang bawat galaw ni Jordan at ng 2 babae. Isang mapang-asar na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Dieter. Hehe, nakaalis na si Jordan sa fort. Oras na para ipaalam natin kay Chairman Rong. Agad na kinuha ni Dieter ang telepono at tinawagan si Rong Bailon. Sa sandaling matapos ang tawag, iniulat ni Dieter, Chairman Rong, niloko ko na si Jordan palabas ng kuta gaya ng hiniling mo. Ngayon, mareresolba mo na ang sama ng loob mo sa kanya. Gayunpaman, Chairman, sana ay maligtas mo ang buhay ni Jordan. Kung tutuusin, siya ang bagong Diyos. Makokontrol natin siya at gawin siyang magtrabaho para sa atin. Naisipan pa ni Dieter na hayaan si Chairman Rong na makuha si Jordan at gawing alipin. Kung ang tunay na Rong Bailon ang nakakaalam na si Jordan ay isang Diyos, tiyak na hindi niya ito papatayin. Ngunit ang kasalukuyang Rong Bailon ay si Sean. Sabi ni Sean, "Start. Kailangan mo ba akong turuan kung paano gumawa ng mga bagay?" Hindi naglakas loob na sumagot si Dieter. Hindi. Masyado akong nagsalita. Si Jordan ang nasayo. Agad na ibinaba ni Sean ang tawag. Ginising ni Sean si Ban Luming at ang iba pa. Ang Jordan ay nasa labas ng kuta ngayon. Agad na maglunsad ng isang todo atake. Kailangan nating patayin si Jordan ngayon. Sa kuta, kinakabahang tiningnan ni Jeng Anli ang surveillance footage. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalala at pag-aalala para kay Jordan. Gayunpaman, kahit na si Jordan ay isang Diyos, ang kanyang pundasyon ay masyadong mababaw. Hindi niya kayang labanan ang pamilya Rong. At nangako si Rong Bailon na si Jordan lang ang kanyang itatarget. Hanggat hindi nakikialam si Jeng Anli, ligtas siya. Sing. Biglang tumunog ang phone ni Jeng Anli. Agad namang nagtanong si Dieter, sino ang tumatawag? Si Jordan ba? Huwag mong sagutin. Tiningnan ni Jeng Anli ang kanyang telepono at walang pakialam na sinabi, siksaking ito. Ay, siksaking iyon. Ang babaeng Amerikano sa labas kasama si Jordan at si Lota ay siksaking. Noon lang naalala ni Jeng Anli na nagpalit ng isip sina Jeng Siking at Paris Gildon. Sa surveillance footage, ang babaeng kamukha ni Paris Gildon ay talagang anak niya, si Jeng Siking. Sa mga nakaraang araw, iniiwasan ni Jeng Anli ang realidad. Buong araw siyang umiinom at ayaw niyang makilala si Jeng Siking. Ito ay dahil hindi makayanan ni Jeng Anli ang kanyang paningin. Subconsciously, naniniwala pa rin si Jeng Anli na si Jeng Siking ang matamis na babaeng Chinese na nakita niyang lumaki. Ang mukha ni Paris Gildon ay isang estranghero. Noon lamang niya napagtanto si Jeng Siking na tumatawag sa kanyang telepono. Ang kanyang anak na babae ay nasa labas din ng kuta. Humihingi siya ng tulong. Huwag mo nang sagutin. Alam ni Dieter na si Jeng Siking ay tumatawag kay Jeng Anli para hilingin sa kanya na buksan ang pinto ng kuta. Ang pinto ng kuta ay hindi dapat buksan. Kung hindi, kapag muling pumasok si Jordan, ang lahat ng ating pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi naging madali para sa pamilya House na akitin si Jordan palabas. Hindi nila maaaring hayaang masayang ang kanilang mga pagsisikap. Gayon din, ang kanyang anak na babae, si Mia, ay nagsinungaling kina Lota at Jordan. Kung bumalik si Jordan sa kuta, malamang na nasa panganib ang buhay ni Mia. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas nag-aalala si Jeng Anli sa buhay ng kanyang anak.
Sinabi ni Jeng Anli, nasa labas ang aking anak. Paano ko siya hindi papansinin? Bagamat nakasuot ng gas mask si Jeng Xiqing ngayon, napakadelikado pa rin sa labas ng kuta. Maaaring pumatay sa kanila ang iba't ibang nakakatakot na armas ng pamilya Rong. Mabilis na sinabi ni Dieter, hindi mo yan anak. Siya ang American actress na si Paris Gildon. Nalinlang ka ng brat na yon na si Jordan. May sinabi siya tungkol sa isang mind transplant procedure. Paano ka maniniwala sa ganoong katawa-tawang bagay? Naaalala mo pa ba si Shaun? May mga mahiwagang paraan siya para kontrolin ang katawan ng mga tao. Marahil ay kinokontrol lang ni Jeng Xiqing ang sarili ni Paris Gildon habang ligtas siya. Huminto si Jeng Anli. Sa puso niya, hindi niya matanggap na naging American woman na ang kanyang anak. Kung totoo ang kaltas ni Dieter, sobrang saya at aliw ang kanyang mararamdaman. Gayunpaman, pinilit ni Jeng Anli na pasukin si Jeng Xiqing. Kahit ano paman, ang buhay ng babaeng ito ay malapit na nauugnay kay Xiqing. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Kailangan ko siyang pasukin. Nahulaan na ni Jeng Anli na sasalakayin ni Dieter si Jordan, ngunit hindi niya inaasahan na madawit ang kanyang anak. Nang makitang pilit na sinagot ni Jeng Anli ang tawag, walang choice si Dieter, kundi kumuha ng asul na panyo sa itaas na bulsa at takpan ang bibig nito mula sa likuran. Wala pang 2 segundo, nahimatay si Jeng Anli. Ang panyo ay binuhusan ng espesyal na knockout na gamot na ginawa ng Pamilya House. Mawawalan ng malay ang sinumang huminga nito. Ito ang teritoryo ng Pamilya Jeng at may mga subordinates ng Pamilya Jeng sa command hall. Madam Jeng. Nang makitang nahimatay si Jeng Anli, inilabas ng 2 nasasakupan ang kanilang mga baril at itinutok kay Dieter. May naroon ding 2 subordinate ng Pamilya House. Agad nilang inilabas ang kanilang mga baril at tinutukan ang mga nasasakupan ng Pamilya Jeng. Agad naging tense ang eksena. Tumigil ka. Ibaba mo ang baril. Utos ni Dieter sa kanyang 2 tauhan. Pagkatapos ay tumingin siya sa 2 subordinates ng Pamilya Jeng sa isang palakaibigan na paraan. Mga Ginoo, huwag kayong magpanik. Wala lang malay si Madam Jeng. Magaling siya. Ilang taon ko nang kilala si Madam Jeng. Ilang taon na kaming matalik na magkaibigan. Hindi ko siya sasaktan. Ginawa ko ito dahil ayokong magkamali ng desisyon si Madam Jeng. Ayaw mong madamay ka ni Jordan at magtago sa kuta na ito habang buhay. Nagkatinginan ang 2 subordinates at sa huli ay nagpasya na huwag nang umatake. Sa labas ng kuta, inapakan ni Jeng Xiqing ang kanyang mga paa nang may pag-aalala. Ano ang dapat kong gawin? Hindi sinasagot ng nanay ko ang mga tawag ko. Agad na sinabi ni Jordan, tawagan ang aking kapatid na si Jemmy. Buti na lang at nasa fort din si Jemmy. Hindi nila makontak si Jeng Anli at hinding-hindi magbubukas ng pinto ang Pamilya House. Anong number ng kapatid mo? Tanong ni Jeng Xiqing. Sasagot na sana si Jordan nang makarinig siya ng kulog sa langit. Dagundong. Sa isang iglap, natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan at nagsimulang umulan. Damn it, ang Pamilya Rong ay naglunsad ng isa pang weather weapon. Nadama ni Jordan na ito ay masyadong nagkataon. Kalalabas lang niya sa kuta at agad na umikot ang panahon. Sinabayan ng kakaibang panahon ang malakas na buhawi. Tahimik na gumagalaw ang buhawi, hindi tulad ng ulan at kidlat na maririnig mula sa malayo. Out of the blue, isang malakas na bugso ng hangin ang umihip sa kanila. Nang makita ni Jordan na hindi maganda ang sitwasyon, hinila niya sina Lota at Jeng Xiqing sa kanyang mga bisig at itinuro sa kanila. Hawakan mo ako ng mahigpit. Huwag mong bibitawan. Sa sumunod na segundo, umihip ang malakas na hangin. Ang 3 sa kanila ay natangay sa hangin, malayo sa pasukan ng kuta. Ang buhawi na nilikha ng sandata ng panahon ay iba sa natural na buhawi. Ang una ay unti-unting humihinto habang ang hangin ay unti-unting nawawalan ng enerhiya. Ngunit ang buhawi na ito ay ginawa ng isang sandata. Dumating at umalis ang malalakas na hangin sa loob ng ilang segundo. Upang masimulan muli ang malakas na hangin, ang sandata ay kailangang magpaputok muli. Dahil dito, biglang huminto ang hangin at ang 3 ay bumagsak ng malakas sa lupa. 2 ang bitbit ni Jordan, ngunit sa kabutihang palad, sina Lota at Jeng Xiqing, o sa tamang salita, sina Lota at Paris Gildon, ay may napakaliit na figura. Hindi naging problema para kay Jordan na buhatin ang 2 payat na babae ng mag-isa. Nakuha niya ang halos lahat ng epekto nang sila ay lumapag.
Halos walang naramdaman sina Lota at Jeng Seking. Jordan, okay ka lang? Nagmamadaling bumangon si Lota at nag-aalalang tinanong si Jordan. Si Jordan ay naturukan ng Mirakuru Serum. Maayos naman siya kahit tumalon siya sa isang mataas na gusali na dose-dose ng palapag. Ang nasabing landing ay wala sa kanya. Ngumiti si Jordan. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sa sandaling ito, bumangon si Jeng Seking na tila nag-aalala. Naku, masamang balita. Nawala ang mga painting ko. Nasa harap. Noon lang napagtanto ni Lota na may dalang mga painting si Jeng Seking. Mga painting? Anong mga painting? Tanong ni Lota. Isang pilyong ngiti ang ibinigay ni Jeng Seking. Anong mga painting sa tingin mo? Agad na nahihiya si Lota. Tatakbo na sana si Jeng Seking para kunin sila nang pigilan siya ni Jordan na nag-aalala na nabigla lang siya. Tutulungan kitang kunin ang mga ito. Manatili ka rito kasama si Lota. Hindi. Tumanggi sina Jeng Seking at Lota na kunin ni Jordan ang mga painting. Sandaling natigilan si Jordan, hindi alam kung bakit siya pipigilan ng dalawa. Sinabi ni Jeng Seking, pupunta ako. Pumayag naman si Lota. Tama. Kakayanin ni Seking ang sarili niya. Hindi na siya pinigilan ni Jordan. Nang bumalik si Jeng Seking na may dalang mga painting, si Jordan ay nag-usisa ng mausisa. Anong mga painting ang mga napaka-importante? Let me see it, eh. Hindi. Muli siyang tinanggihan ng dalawang babae. Lalo nitong ikina-curious si Jordan. Ano kaya ang pinagkakaabalahan nilang dalawa? Nasa life and death situation na sila. Anong klaseng painting ang hindi makikita? Sabi ni Lota, Jordan, stop looking. This is our little secret. Lalaki ka. Mapapahiya kami kapag nakita mo sila. Alam ni Jordan na may mga batang babae na magbabasa ng pornograpikong comics ng pribado. Hindi kaya nagkaroon din ng ganoong libangan ang dalawang batang babae na ito. Sige, hindi ganoon kainteresado si Jordan sa mga ganoong bagay. Sinabi ni Jordan, ang susunod na buhawi ay darating anumang oras. Masyadong mapanganib na manatili sa pasukan ng kuta. Tayo na at makipagkita sa ating pangkat ng labanan. Alam ng mag-aama na house na si Jordan ay isang Diyos, ngunit naglakas loob pa rin silang gumamit ng gayong mga pamamaraan sa kanya. Hinihingilak nila. Noong itinayo nila si Jordan, dapat ay alam na nila ang kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Naglakas loob silang gawin ito dahil nagsusugal sila. Pinagpustahan nila na matatalo si Jordan kay Rong Bailon at si Jordan ay papatayin ng pamilya Rong. Tumango si Jemmy. Pagkatapos nating harapin si Rong Bailon, babalik tayo at papatayin ang walang utang na loob na mag-ama. Nga pala, napakakomplikado ng sitwasyon ngayon. Bilisan mo at gamitin ang kakayahan ng iyong Diyos para mahulaan ang susunod nating gagawin. Tumango si Jordan at agad na pumikit. Napabuntong hininga siya at itinuon ang atensyon sa pagkuha ng isang pangitain. Boom! 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 Bang! 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 Matinding labanan ang lumitaw sa isip ni Jordan. Ang magkabilang panig ay gumamit ng lahat ng uri ng armas at nagdusa ng hindi mabilang na mga kaswalti. Kumunot ang noo ni Jordan. Masyadong komplikado ang sitwasyon ng labanan. Mayroong lahat ng uri ng mga advanced na armas. Hindi siya makahanap ng isang angkop na pagkakataon upang maghanap ng isang kalamangan. Pagkatapos ng ilang minutong hula, pawis na pawis si Jordan. Paano ito? Nag-aalalang tanong ni Jamie at ng iba pa. Umiling si Jordan. Masyadong magulo ang larangan ng digmaan. Ang lahat ay tungkol sa malalaking armas. Kahit na sa aking mga pangitain, hindi ako makahanap ng paraan upang harapin ito. Ang tanging solusyon ay ang huwag lumaban. Sabik na sabik sina Jamie, Lota, at ang iba pa. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga armas at ng pamilya Rong. Ito ay hindi isang bagay na maaaring malutas sa isang maikling panahon. O anyway God, mamamatay ba tayong lahat dito? Kinakabahan hinawakan ni Lota ang kamay ni Jeng Seking. Ang parehong mga batang babae ay mukhang malungkot at natatakot. Bagamat nakapagbigay na si Jordan ng maraming lakas sa pag-isip, sinabi niya, susubukan kong muli. With that, pumikit ulit si Jordan at nagpatuloy sa paghuhula. Sa pagkakataong ito, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Rong Bailon. Sa pangitaing ito, ipinakita ni Rong Bailon ang isang kakaiba, ngunit pamilyar na ngiti.
Nakita na ni Jordan ang ngiting ito nang hindi mabilang na beses sa nakalipas na 6 na buwan. Siguradong masasamang ngiti ito ni Shawn. Si Shawn lang ang may ganoong kadiliman at kahabag-habag na aura. Imposibleng magkaroon nito ang isang tulad ni Rong Bailon. Shawn Handley. Biglang nagmulat ng mata si Jordan at tinawag ang pangalan ni Shawn. Nagulat si Lota. Anong problema, Jordan? Anong nakita mo? Nandito rin ba si Shawn? Labis ding naguguluhan si Jemmy. Hindi ba mahilig magtago sa dilim ang lalaking iyon? Naglalakas loob siyang lumapit sa oras na ganito. Walang nakakaalam tungkol sa ugnayan ni Shawn at Rong Bailon. Pero alam ni Jordan. Sa loob ng mahigit kalahating taon, nagbanta at nakiusap si Shawn kay Jordan na tulungan siya sa kanyang mind transplant procedure. Bakit? Hindi ba isang araw, makapagpalit siya ng isip kay Rong Bailon, ang numero 1 tao sa mundong ito? Huwag mong sabihin sa akin na nagtagumpay siya. Gustong hulaan muli ni Jordan kung may nangyari sa pagitan ni Shawn at Rong Bailon, ngunit hindi niya magawa. Inutusan kaagad ni Jordan si Pablo. Tawagan mo si Salvatore. Nasa biya si Salvatore kasama si Dragon para protektahan sina Victoria at Lauren. Master, tawag sa telepono. Pagkatapos tawagan ni Pablo, iniabot niya ang telepono kay Jordan. Tinanggap ni Jordan ang telepono at tinanong, "Are Lauren and Victoria okay?" Sumagot si Salvatore, "Magaling sila, Master. Ligtas silang ligtas. Lahat sila ay nakasuot ng invisibility cloak at nagtatago. Walang umatake sa amin. Bukod dito, dumating si Lionel at ang kanyang Black Ops team upang tulungan kami. Pinaghigpitan din nila ang pagpasok mula sa maraming bansa at rehiyon. Ngayon, ang kasalukuyang balita na naiulat sa internet ay lalong nagiging katawa-tawa. Guro, ano ang sitwasyon sa iyong panig? Kailangan mo ba ng tulong? Balisang-balisa din ang Dragon. Bilang nangungunang eksperto sa labanan sa mundo, napakahirap para sa Dragon na wala sa tabi ni Jordan sa pinakamahalagang labanan sa kamakailang kasaysayan. Gayunpaman, mas nag-aalala si Jordan sa kaligtasan ni Victoria, kaya inutusan niya si Dragon na protektahan siya. Sinabi ni Jordan, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin." Pumunta sa liblib na bayan kung saan binihag ni Shawn si Lauren dati. Siya sa atin ang kinaroroonan ni Shawn at tingnan kung siya ay patay o buhay. Nakuha ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, maingat na tinanong ni Lota, "Shawn, patay na ba siya?" Tumango si Jordan. Kung hindi ako mali, ito ay isang posibilidad. Si Lota ay hindi partikular na masaya, kahit na si Shawn ay may mga disenyo sa kanya at kontrolado ang kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Shawn noon, siya ang nagpalaki kay Lota. Actually, hindi naman masyado para kay Shawn na tawagin si Lota na half-daughter niya. Bukod dito, sa loob ng 18 taon bago siya naging matanda, hindi man lang ginalaw ni Shawn si Lota. Hindi niya ito hinagkan o hinalikan. Gusto niyang maghintay hanggang sa kanyang ika-negatibo 18 na kaarawan para magkaroon siya. Kung ibang kasuklam-suklam na tao, wala silang pakialam kung matanda na ang babae o hindi. Sa balita, maraming kaso ng mga halimaw na ama ang nangmumolestya sa kanilang mga menor de edad na anak na babae. Napabuntong hininga si Lota. Buntong hininga, patay na siya sa wakas. Nagtanong si Jeng Siking, "Hindi ka ba dapat matuwa na ang dakilang demonyo ay patay na? Bakit ka nagbubuntong hininga?" Mahinahon na sinabi ni Lota, "I hate him very much. I hate him for controlling my parents for so many years. Gayunpaman, pinalaki niya ako ng maraming taon. Itinuro niya sa akin ang maraming bagay. Maaari siyang ituring na guro ko." Si Jeng Siking ay napaka-curious. "Oh, anong itinuro niya sa'yo?" Sabi ni Lota, "Marami. Languages, singing, dining etiquette, how to socialize and so on." Itinuro niya sa akin ang halos lahat ng alam ko. Tumango ang lahat. Sa katunayan, si Lota ay nakakulong sa kastilyo at hindi nakapasok sa paaralan. Wala siyang kaibigan, kaklase o guro. Siyempre, kumuha si Shawn ng ilang profesional na guro para turuan siya. Gayunpaman, siya ang namamahala sa karamihan ng edukasyon ni Lota. Nagulat si Jeng Siking. "Sus, paano niya nalaman kung paano ituro ang lahat? Don't tell me siya rin ang nagturo sa'yo kung paano humalik at kung paano maging intimate." Nahihiyang tumango si Lota. Tumawa ng malakas si Jeng Siking. Pasensya na talaga ang dakilang demonyong ito.
Siya talaga ang nagturo sa'yo ng lahat. Totoong dapat kang magpasalamat sa kanya sa sobrang pagtuturo sa'yo. Kung hindi, wala kang malalaman. Hindi mo malalaman na ang isang lalaki at isang babae ay maaaring magkaanak. Malamang hindi mo pa alam kung paano mo gagahatin